Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Ruiz. Ang topic namin for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay King Solomon. So natapos na tayo kay King David at nandito na tayo sa devotion natin na kung saan ang kanyang anak ay hahalili na sa kanyang trono. So ano nga ba yung mga nangyari bago maluklok sa trono si Haring Solomon at paano siya itinalaga ng Diyos sa pagkapinuno ng bayan ng Israel. So matatagpuan natin ang ating devotion ngayon sa 1 King chapter 1. Pero ang pinatutungkalan nito ay bago maluklok si King Solomon ay meron siyang kapatid na nag-declare na siya ay magiging hari. Walang iba yon kundi si Adonijah, si Adonias. Sabi dito sa 1 King chapter 1 verse 5, samantala nagmataas si Adonias na anak ni Hagit, nagsabi, ako'y magiging hari, at siya'y naghanda ng mga karwahe at mga mangabayo at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. Di siya kailanman pinagdamdam ng kanyang ama sa pagsabing bakit gumawa ng ganyan. Siya rin ay napakagandang lalaki at pinanganak kasunod ni Absalom. So itong pagkakataon na ito, bago ma-declare na hari si Haring Solomon, ay may nag-assume na agad na maging hari siya, no? Walang iba yun kundi si Adonias, na kung saan ang mga ganitong tao, no, nagmataas si Adonias at siya bilang anak, no, si Adonias ay nagmayabang o nagmataas sa kanyang katayuan. So yung mga ganitong tao ay may consider natin na mga foolish, no? Ibig sabihin mga mangmang, dahil ine-exalt nila yung kanilang sarili at hindi sila nagpapakumbaba. Samantala, no, si Haring Solomon sa pamamagitan ni Bathsheba, sinabi ni Bathsheba kay King David na nag-declare na, no, ng pagiging hari si Adonias. Kaya sinabi ni Haring David, tawagin ninyo sa akin Sadok na pari at si Nathan na propeta at si Benaya na anak ni Jehoiada, at sila ay pumasok sa harap ng hari. At sinabi ng hari sa kanila, isama ninyo ang mga lingkod ng inyong Panginoon at pasakay ninyo ang aking anak ni Solomon sa aking sariling mola at ilusong ninyo siya sa gihon. So dito, no, ay makikita natin na si King David ay nag-declare na si King Solomon talaga yung maghari. At sa pamamagitan nito ng sinabi ni Haring David, mas sabi natin na yung mga humble na mga tao ay siya yung itinataas ng ating Diyos. At the same time, no, kapag ang Diyos ay pumipili ng isang tao, ang Diyos talaga ang nagbibigay ng tanda upang ang sino mang gusto niya ay mapunta doon sa pwesto or in power, katulad na rin ni King Solomon. So tayo na bilang mga tao ay hindi dapat tayo magmayabang agad, kundi tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos at tayo ay itataas niya. So ayun lamang po, marami pong salamat.